Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong Pogo. Kasi may latest po na balita mga kababayan. Yung dalawang senador natin may maanghang po na sinabi sa embattled na mayor o suspended mayor ng Banban Tarlac na si lumaki sa Parl na si Alice Guo. Oh, kasi naman Alice Guo or Guo, ha? Umaming ka na, walang hiya kang hindot ka, na hindi ka Pinoy, wag mo kaming paglaruan ha, lumaki sa Parl. Di ba? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating video, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at yung mga nakakasama po natin sa ating video premiere, yung mga nagtsatsaga sa atin, maski na premiere po yan, no? Nandun po sila, total support. Hindi ko na po babanggitin kasi hindi naman ito yung ating official video premiere time slot. At doon po sa mga suporta pa rin sa ating live stream. Okay? So, para mapabilis tayo mga kababayan, simulan na natin. Unahin muna natin ang tungkol kay Senator Win Gatchalian. No? Kasi po, sa sobrang banas niya sa Pogo, sinabi po dito sa TNT Abante, Pogo, ban na sa Bulacan. Wala nang Pogo dyan. Meron sigurong Pogo sa Bulacan. Yung kinakain, yung itlog, di ba Pogo yun? Ayun. Pogo. Itlog Pogo, mga kababayan. Oh. Ha? Wala na daw po. Nagdesisyon na siya. Dapat tularan lahat ng LGU ang aksyon na ginawa ng pamalaang panlalawigan ng Bulacan at ilan ding mga pamalaang lungsod na nagbabawal na sa mga Pogo sa kanilang mga komunidad. Dahil sa iba't ibang krimen na kaugnay ng Pogo operation, mas may pagkakataon ng ating mga komunidad na makamit ang inklusibeng pag-unlad ng ekonomiya ng walang Pogo. Hindi na dapat nating payagan ng Pogo na manatili pa sa ating komunidad kung gusto nating maging maganda and peace and order situation sa kanila para mas maging mabilis ang pag-unlad ng ating ekonomiya. No, I think sa Cavite rin meron din nagban eh, no? Cavite ba o Batangas, no? Correct me if I'm wrong. Ang tuluyang pagban sa mga Pogo ay isang hakbang na kailangan nating gawin dahil sa iba't ibang mga suliraning panlipunan na dulot ng industriyang ito. Nananawagan nga sila eh. So sabi nga di ba ni Pimentel na tataas ang approval ng Pangulo pag sinambit niya sa SONA na ban na ang Pogo. Magpapalakpakan ng minorities. Siguro tuwang-tuwa diyan siguro si Ontiveros hindi papalakpak, pero sabi niya, isip-isip niya, tagumpay. Di ba, Risa? Oy, Senator Risa, shout out mo naman ako. Kakaasar ka, lagi kitang sinashout out dito pag Pogo ang usapan. Tapos ako, hindi mo man lang mabati-bati diyan sa vlog mo. Hi, Talkies. Shout out. O, di ba? Paabot nyo nga to kay Senator Risa Ontiveros. Shout out mo naman ako, madam. Ikaw naman talaga, oh. Kakaasar ka naman. Joke lang po, Senadora. Sige, tuloy mo yung ano mo sa hearing mo. Ako payag ako diyan. Hindi tulad nung kay Bato. Yung kay Bato, nonsense yun eh. Eh dito, national security na yan eh. Kasi biruin nyo, fake birth certificate, fake passport, fake government IDs, torture, human trafficking, sex slavery, at kung ano-ano pa. Doon sa lower house, 5 video ipapakita sana about sa torture sa Pogo. Eh kaso sabi ni Congressman Nadyong, enough is enough. I've seen a lot. I've seen enough. That's enough. Hindi makayanan mga kababayan. Merong video doon, hubot-hubad, nakaposas, tapos pinapalo. In-interview pa yung isang Malaysian na nakatakas, yung nagsumbong. Ayun, sa awa ng Diyos, no? At nakatakas siya, buhay siya. Pauwi na siya ng Malaysia. Pero bago ka pauwiin, dapat demanda mo sila. Oh, kaso siguro yung mga nag-torture sa'yo, nagtakasan ng mga hinayupak na yan eh. No, biruin mo, pumunta lang siya doon para umatin ng Chinese New Year. Yung palang kaibigan niya, ibinenta na siya for 300,000 pesos. Sabi nung gagong inchik, tatrabaho ka sa amin ng 6 months kasi may utang ka sa amin. Akala mo totoong kaibigan, yung pala ibinenta ka na. Diba? Ganun po si Tamilmil.
Okay pa kami ni Pangulo. Best of friends kami. Leche. Ingratang spoiled brat. Oh, eto pa, another Gatchalian news, no? Kasi nga, sa matapang nilang pag-iimbestiga dyan, sa hearing, kasama si Hontiveros, nakakatanggap na po siya ng death threat. Oo. No? Sabi po sa politiko, na target dahil sa Pogo, Win Gatchalian beefs up security. O, nagdagdag siya ng security. Sabi niya, I'm taking a precautionary measures. Nagpapasalamat nga ako kay Senate President Escudero dahil nagbigay siya ng additional security nung nag-request tayo. Good. Kasama dyan si kasama yung kanyang girlfriend, sino po ba yun? Sino ba yung girlfriend niya? Si Beauty Gonzales? Tama. Correct niyo ako, hindi yata. Sorry po kung mali po ako ng pangalan na Senator Gatchalian's girlfriend. Kasi naman, Ilora, hindi mo inaano sa akin eh. No, sinasabi to si Ilora, mahina eh. Joke lang po. Oh, sorry po, hindi po si Beauty Madam Beauty, hindi po. Sorry po, pasintabi. Si Bianca Manalo po. Pasensya na, hindi po ako updated pag ganitong mga entertainment eh. Pasensya na po, Madam Beauty. Sorry po. Si Bianca Manalo po pala. Naku, napakaganda naman ni Madam Bianca. Kaswerte. Inchik din pala tong si Gatchalian eh. Di ba nga nag-aral siya doon sa pinag-aralan ni Alice Gu ng mga inchik? Oy, baka senator, baka inchik ka din Joke lang, senator. Ikaw naman. Shout out mo din ako. Ayan. Binip up yung security niya. Okay? So, tama lang po yan. Ako, agree po ako dyan. No? Siyempre talagang delikado. Tingnan nyo, yung ibang mga journalist, mga commentator, di ba? Tulad nung nangyari kay Ka-Percy, sumalangit na ang kaluluwa niya. Dahil sa matindi niyang banat sa administrasyong Duterte, ayun. No? Hindi naman po pag-aano ka sa pamilya ni Ka-Percy. Hustisya po ang kailangan nila. Mahuli si Bantag. Yeah? Si Duterte, kung ikanta mo Bantag, alam ko si Duterte. Di ba? O now, etong ginawa ngayon. No? Ito ang ginawa ngayon ng kampo ni suspended Mayor Alice Gu. Kamag-anak mo ba si Bunggu? ABS-CBN. Demolition job. Goose Camp disowns video linking her to threats versus senator. Kasi may video 10 million pesos daw po ang pabuya. Anak ng putang, hilig nyo sa 10 million Ano bang meron sa 10? Di ba bokya yun sa Lucky 9? Di ba? Hindi 10. Kasi may bilog. Ano yun? Ito. This was how Banban Tarlac Mayor Alice Gu's counsel described the allegation that she is behind the threats on Senators Sherwin Gatchalian and Risa Hontiveros. Gatchalian has reached out to Philippine National Police to report an online video saying Gu has ordered her men to silence them in exchange for 5 million each. Ang daming pera niyan. 5 million! Isa! Bawat ulo, wow! Nung nakausap ko naman si Mayor about that, ang sabi niya, ano ba yan? Diyos ko, lahat na lang binibintang sa akin. So, in other words, wala siyang alam doon. Alam mo, maganda diyan kay Senator Sherwin, ipatawag yung vlogger na yun. O sino ba yung vlogger na yun? Ay nako, patawag nyo. Negosyante si Mayor, pero hindi siya kriminal. Okay. David also urged the alleged classmate of Gu in Grace Christian High School, which is now Grace Christian College, to surface and say what they know about Gu being the same person as Chinese Gu Huping. Kasi nga meron pong larawan, parang class picture, sabi nung yung classmate na, classmate ko yan, si Gu Haping. O yan, pinapalabas nila. No? Grabe, mag-testify daw sila laban kay Mayor. Pero sabi ng kampo lang ni Mayor, ay hindi po galing sa amin yung video na yan, hindi po nagpapa-reward si Mayor Alice Gu. Siyempre naman, wala po akong alam dyan, no? Kailangan imbestigahan po yan ng NBI, lalo na yung nagpakalat nun, no? Ito, latest mga kababayan, di ba? Dahil kasi itong si Mayor Alice Gu, ilang beses nang hindi naka-attend, twice na yata. Sabi niya dito, gumawa siya ng letter.
Gumawa siya ng letter eh. Ipinost niya sa kanyang FB account. May statement, hindi ko na po papakita dito. Babasahin na lang natin dito sa GMA News Online para maganda-ganda, malaki-laking mga font. Mahina na yung mata ko, Ate Mighty. Alice Gu, Turisa. Ayun, nagsisintimiento na siya. Kasi sabi niya doon kanina, ano ba yan? Lahat na lang sa akin, ibinibintang. Nakakatakot. Ala, Amy Marcos. Di ba, Elora? Gayahin mo nga yun, Elora. Mag-video ka. Pakita mo yung mukha mo dyan. Ha? Di ba maisog ka naman, Elora? Kita mo, gayahin mo si Amy. Ay, nako. Nakakita nga ako ng plano. 25 sites ang tatargetin ng China. Natakot ako. Pwede na ba? Pwede naman pang chatro yung acting ko, ha? Elora, Maritel, pwede na ba? Natakot ako. Sabay iiyak ka, no? Pwede na ba? Pwede na bang pang horror movie, RN2 cents? Ito po, naglabas po ng sentimiento ang mahal na mahal nyo, ang ex-girlfriend ni Trunks Reacts Channel na si Alice Gu. Hoy Trunks, kung nanonood ka man, o yung mga minion ni Trunks, ha? Sabihin nyo, Trunks, baka inchik ka din. Sabi ni Tokis, baka inchik ka daw, Trunks. Hindi magalit yan si Trunks. Kilala ko yan. Hindi magagalit yan kay Tokis. Nunod ako dyan, naka-VG lang ako. Ang bumabati sa akin dyan, si May Dones, si Sen Chong. Saka may isa pa, tatlo lang sila. Saka si Pating. Ay, ano na? Kala mo, Trunks, hindi ko kayang gayahin yung boses ng Pating na yun, ha? Oh, ano na? Alice Gu, oh! Ha? Nagbigay ka na ba ng statement mo? Iiyak ka na ba? Dadaanin mo ba sa iyak? Di ba? Yung mga ladies, mahilig magdadrama sa iiyak na lang, Oh, Alice Gu, Turisa, and Win Gatchalian. Am I the Philippines' biggest problem? Siya daw ba ang malaking problema ng Pilipinas? Ayan po. Suspended Banban Tarlac Mayor Alice Gu on Thursday night asked why lawmakers seem fixated on her. Ayan, mamaya may sagot si Hentoveros, pero in the form of video. Indicating she was ready to face the allegations against her. Eto na naman. The famous line. Alam ko sinagot to ni Escudero. Baka dun sa video, mapapanood nyo yung sagot ni Escudero. In a fair trial at a proper forum. O, ayan tandaan nyo sinong mga nagsasabi niyan. That she was ready to face the allegations against her in a fair trial at a proper forum. O, diba? Halatang halang na-coach na. Sinong nag-coach dyan? Si Digong. Mamaya, kung maririnig nyo yung sasabihin ni SP Escudero. In a statement, mention Risa Hontiveros and Sherwin Gatchalian and asked that they focus on issues such as food shortage and lack of healthcare instead of threatening her with arrest. Instead daw sa kanya i-focus, mag-focus daw sa food shortage. Bakit? May magagawa bang mga senador sa food shortage? Papatawag si Pangulong Bongbong Marcos? Ipapatawag ang DA? Oy! Mas national security yung sayo. Yung problema namin sa food shortage and healthcare, nandyan na yan Panahon pa ni Digong, panahon ni Panot, panahon ni Gloria, ni Erap, maski na konting panahon. Wala, pinabayaan. So problema namin yan. Di ka naman Pinoy. Let the Filipinos worry the Filipino problem. Ngayon, you, being a Chinese, you are a national threat. Sabi ni Hontiveros, makukulong ka muna bago ka i-deport. Kaya, face your problem. Ano ba problema? Your face. Di ba, Elora? What is the problem? Your face. I cannot face my problem. Why? You don't use mirror? Because my problem is my face. Use the mirror.
Di ba, RN 2 cents? Ang gulo yata niyan. O, ito pa. Sabi niya, ha? If they have evidence against me, I am ready to face them in a fair trial and a proper forum. Really? Narinig ko na yan eh. In a proper forum. Nung pinunta sa proper forum, sabi ng korte, punta ka dito at babasahan kita ng kaso mo. Yung kaso mo, non-bailable. Bye-bye, Judge. Bye-bye. See you. See you when I see you. Di ba? Pag sinabihan kayo ng ganon, see you when I see you, kung kinakailangan lang. O by chance lang. Kumbaga, ayaw kitang makita. Di ba, Tori? Ang daming meaning nun eh. See you when I see you. Tanong mo, Elora, kay Red. Alam na alam ni Red yan. Kasi si Red, hindi naman Tagalog yan eh. Maibibenta natin si Red RN 2 cents, maibibenta natin. Kasi hindi siya pure Tagalog. Yung Tagalog niya, Tagalong. Tag-along. Hindi, meron siyang G o meron siyang N dun sa dulo. Imbis na log, naging long. Di ba, RN2? Tinan mo, kausapin mo si Red ng pure Tagalog. He will not answer in pure, straight Tagalog. Joke lang, Red, ha? Baka mapikon si Red. Hindi na pupunta yan. Mumurahin na tayo sa ibang LS. Ha? Sabi niya, haharapin ko kayo sa fair trial and proper forum. Respectfully, I do not wish to be used by anyone to boost their political ambition. Ay! Ontiveros! Gatchal yan! Huwag pala kayong mangga. Batang-bata ng Duterte to. Mangga. Lahat sila. Gusto ako gurgurin. Alay, may political ambition pala kayo. Bakit tatakbo ba kayo sa 2025? Di ba kaka-re-elect lang sa inyo? Oy, gago! Mayor Guo, tanga-tanga, mag-research ka muna. Ang tagal pa ng 2028. Nako, ang lakas mamahiya ni Alice Guo. Ikaw ba talaga nagsulat niyan? Sige nga, care to put that in Tagalog. Red. Convert this to Tagalog. The one I'm reading. O, ito pa. I appeal to them. Naku, may apila ka pa tapos mong bumanat. Gago ang puta. I appeal to them to focus their attention on this problem instead of continuously threatening me. Nobody is threatening you. Diba? Threatening with you with arrest. Kaya ka bibigyan ng warrant of arrest kasi you are not adhering to the request for you to appear at the Senate hearing. Gago ka pala eh. And accusing me of being complicit in various Philippine offshore gaming related crimes which are untrue and unfounded. Ang tapang magsalita. Pero, naglalaro na ng taguan. Am I really the country's biggest problem that they need to focus on? Talaga naman, ang galing ng abogado. Or do they just want to project me as the antagonist villain? Abay, ang tapang naman. Senadora Hontiveros. Senadora Hontiveros, sige, anong iyong masasabi? Ano ang iyong masasabi? Aba, may death threats din daw siya. Talaga? Father Gu said that she had nothing to do with the death threats received by Gatchalian. She added that she also received threats since the start of the issue. Ay, nako. Ano ba talaga? Mayor. Pabiktim. I, for one, doesn't believe you. You're not the victim. I don't believe you, girl. You're lying. You're a liar. O, di ba? Batong-bato lang. Okay, ito po Nung July 15, bago sinulat yun ni suspended Mayor Alice Gu, sabi ni Hontiveros sa Manila Bulletin, magpakita na kayo. Kasi nga, sinerban ng arrest warrant. Wala yung mga kasamahan ni Alice Gu. Sabi niya, magpakita na kayo.
O yan, Hontiveros dares Alice Gu, 6 others to show up at Senate probe. Anong ginawa ni Alice Gu? Hindi nagpakita ng yung sarili niya. Nagpakita ng statement. Am I the biggest problem of the country today? Kung sabihin ko, yes you are. You are one of them. Di ba? Di ba tama ba ako, Senator Hontiveros? Shout out mo naman ako. Ang kulit no? Ang kulit talaga no? Ayan di ko na babasahin. Sabi lang ni Risa, magpakita na kayo. If you have the balls, show it to me. Senator Risa, hindi mo nga nakita yung bayag ni Kibuloy yung pa kaya. Si Roque kaya, makikita mo ang bayag ni Roque. Baka wala na bang bayag yun. Si Roque sumasayaw-sayaw ng ganun. Ang laking hampi-dampi ang puta. Di ba, Ilora? Tawa na naman ako ng tawa dito. Ako may magagalit na. O, ito. Binanatan siya ni Hontiveros dyan. Kasi di ba post sa kanyang social media account. Ayaw magpakita sa hearing. O, ano sabi ni Hontiveros? Risa Hontiveros to Alice Gu. Attend Senate hearing. Not post on social media. Mayor Alice Gu o Gu Huaping. Mas marami pa kayong post sa Facebook kaysa sa attendance sa Senate hearing. Alam mo, Risa Hontiveros, di ba? Ako, educator ako sa college. 3 absences without excuse. Drop sa klase. Siya, several absences sa hearing. Arrest warrant. Tama naman yan. Oh. Iniisip pa nga, no, ng Senado na limitahan ng mga detainee sa Senado ang paggamit ng cellphone. Correct. Tama yun. Wala. I-treat nyo silang mga parang nakakulong doon sa munti. Pero yung mga nakakulong sa munti, nakakapagpapuslit pa di ba? General Katapang! Di ba? O, ayan. Attendance before the Senate hearing is adherence to the rule of law. Yan, tama po yun, no? Kung nakakalimutan mo, pinapatawag ka dahil nasa gitna ka ng pang-aabuso ng pogo sa mga batas natin na hinayaan mong lumawak dahil sa impluensya mo bilang senador. O yan, pakita natin sa inyo yung video nito, mga kababayan. Gusto kong maipakita sa inyo yung sagot, yung malditang sagot ni Senator Risa Hontiveros. Ito po, courtesy po ito ng PTV, no? Yung isa naman mamaya kay SP Escudero, courtesy of UNTV. Salamat po PTV, no, magagamit natin yung video. Chinap-chap ko po. Tinanggal ko muna yung kay SP kasi may separate siya. Okay? No show pa rin sa pagdinig ng Senado si suspended Mayor Alice Gu sa kabila ng arrest order laban sa kanya. Samantala, naglabas naman ng saloobin ang alkalde sa kanyang Facebook account. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Wala pa rin ni anino ni suspended Banban Mayor Alice Gu mag-iisang linggo na matapos lumabas ang arrest order ng Senado laban sa kanya. Sa halip na lumantad, sa isang Facebook post inilabas ng alkalde ang kanyang mga saloobin. Sabi ni Gu, hindi siya nakadalo sa 2 pagdinig ng Senado dahil daw sa pagod at trauma na inabot niya. At ang prioridad niya sa ngayon, kalusugan at peace of mind. Kung mayroon daw ebidensya laban sa kanya, handa naman niya itong harapin sa tamang forum at patas na trial. Ayaw daw niyang magamit ng sinuman para sa kanilang ambisyon sa politika at marami na raw problema ang bansa. Nananawagan din siyang mas pagtuunan ang mga problema ng bansa kaysa siya ang pagdiskitahan. Pinabulaanan din ni Gu na dawit siya sa umano'y banta sa buhay na natanggap ni Senator Sherwin Gatchalian. Wala rin daw basihan ang mga akusasyon laban sa kanya at wala rin daw siyang hawak na Chinese passport. Binanata ni Senadora Risa Hontiveros ang bagong pahayag ni Gu. Mayor Alice Gu o Gu Huaping, mas marami pa kayong post sa Facebook kaysa pag-attend sa Senate hearing. Attendance before the Senate hearings is adherence to the rule of law. Tanong pa ng Senadora, paano magkakaroon ng peace of mind ang alkalde kung palagi raw itong iwas sa mga tanong? Kung nakakalimutan mo,
Pinapatawag ka dahil nasa gitna ka ng pang-aabuso ng pogo sa mga batas namin na hinayaan mong lumawak dahil sa impluensya mo bilang mayor. Huwag kayong mag-alala, hindi kami fixated sa'yo. Allergic lang kami sa mga sinungaling. Wala pang pahayag si Gatchalian sa pahayag ni Go, pero tingin niya, So, ang theory ko, ito personal theory ko lang naman na buhay pa yung Chinese passport niya. And in an event na magkaganito, maaresto siya, makakapunta siya sa China gamit yung kanyang Chinese passport. So, yan po, mga kababayan, ano? Yung sagot ni Risa Hontiveros. Hindi kami fixated sa'yo. Allergic lang kami sa mga sinungaling. O, tama naman pala yung sasabihin natin ni Ilore. You're lying! You're a liar! You're lying! I will cite you in contempt. Anong sabi nung lalaki? I'm sorry, sir. Sabat sinabi ni Bato yun eh. No? You don't get the point. If you don't get it the first time, you don't deserve an explanation. Yes, sir. Oy, may binigay po sa akin yung kumpare ko. Yung nagbigay nung pulburon. Galing yata ito sa Sultan Kudarat o Cotabato kasi nagpunta sila dun eh. Paano ba ginagamit to? Oy, munting tinig, paano ba ginagamit to? Hindi ko alam ano ba to. Pasensya na po, no? Ano ba to? Pandong? Yung gano'n, no? Pang gano'n. Ganyan, oh. Oh, di ba? Oh. Bagay pala sa akin, mga kababayan. Ang ganda, ang sarap. No? I like this. Oh, may souvenir na naman na, oh. Panglamig. Dito, pag malamig, no? Ayan po, no? Ang ganda nung sagutan. Hindi kami fixated sa iyo. Allergic lang kami sa mga sinungaling. Liar, liar. Pants on power. Ano? Pants on fire? Ang kangka ba ni Pinocchio? Buti na lang rin sa Hontiveros yung ilong ni Mayor Alice Go. Habang nagsisinungaling siya doon, no? Hindi ko magano, no? O, diba? O, now, ano naman po ang sagot dyan ni SP na nagsalita po si SP, mukhang napikon din dahil sinabi nga ni Alice Go na, bakit kayo nakatuon sa akin? Bakit hindi nyo pagtuunan yung mga problema ng bansa? O, napikon si Escudero. Sa UNTV, maraming salamat po, no? Paggamit po ulit ng inyong video. Pinutol ko na rin to mga kababayan, no? Para hindi mahaba. Eto po. Para kay Senate President Francis Cheese Escudero, karapatan ni Mayor Go na ipagtanggol ang kanyang sarili bilang siyang nadidiin sa issue. Pero giit ng Senate leader, hindi dapat pagsabihan ng alkalde ang mga senador sa kanilang dapat gawin. Wala sa lugar pagsabihan sino mang miyembro ng Senado kung ano ang prioridad sa isip nila at ano ang dapat nilang hindi maging prioridad. Siyempre, unawain natin, pagtatanggol niya palagi yung sarili niya. Pero hindi rin niya pwedeng ipersa yung kanyang personal na interes at kaisipan sa interes at kaisipan at pananaw ni numan, higit pa sa sinumang miyembro ng Senado. Tinuligsa rin ni Senator Escudero ang pahayag ng suspendidong alkalde na sa korte ito handang humarap para sa isang patas na paglilitis. Karapatan niyang sabihin yan, pero unawain at intindihin niya na wala siya sa lugar na mamili kung ano ang pupuntahan at hindi pupuntahan base sa kanyang personal na ideya. Kung nag-issue ng warrant ang Senado, dumaan yan sa proseso, may pinagdaan ng mga rason din yan bago naman na-issue yung warrant. Mag-iisang linggo na mula nang ipinag-utos ng Senado na arestuhin si suspended Mayor Go. Pero sa ngayon, tanging ang dati niyang accountant na si Nancy Gamo ang nakadetene ngayon dito sa Senado. Ayon kay Senate President Escudero, ipinauubayan na niya kay Senator Hontiveros kung pagbibigyan ng hiling ni Gamo na pauwiin na muna siya o agad na magpatawag ng pagdinig na una nang itinakda sa July 29. Sa susunod na linggo, posibleng ilabas ng Senado ang resulta ng review nito kung papayagan si Gamo at iba pang resource persons na idedetene sa Senado na gumamit ng gadgets gaya ng cellphone. So yan po, hindi po dito sinabi. Yung kasi sabi ni SP Escudero, na yung dalhin nyo sa tamang korte, yun ngang request niya, haharapin daw ni Alice Go
Siyempre, ang sabi naman ni SP Escudero, meron dapat doon kaso hindi sinama no? Ito, dito sa GMA News Online, ito, basahin ko na lang sa dulo. Yung title ng article, Escudero, Alice Gu has no position to tell senators what to prioritize. So dito, nasabi na yun. Dito na lang, hindi kasi sinama ng UNTV. At saka, bakit nga ba tuwing may mga ganitong usapin sa Senado, ang sinasabi palagi, parang hindi naman nagbago yun ay sa proper forum kita haharapin. Narinig na natin yan, di ba? Tapos, nung nag-issue ng warrant yung korte, hindi rin naman nagpakita roon. May patama. O di ba, Mayor Alice Gu? Kung sakaling dalhin ito sa korte, may mag-file ng kaso sa'yo, yung ombudsman, yung NBI, kasi forgery. Dadalo ka ba sa korte? Ayun ang forum na tinutukoy ninyo, haharapin ninyo. O di ba? May punto si Escudero. Narinig na natin yan, di ba? Tapos nung nag-issue ng warrant yung korte, hindi rin naman nagpakita roon. So wag na tayo magulat kung sakasakali sa mga ganyang uri ng hirit o salita kaugnay ng hindi pagdalo o pagdalo sa Senado o sa pagdinig ng korte kapag may naisampan ng kaso, tama. Hindi na tayo magugulat kasi yun ang yun ang panlaban nila No? Yun yung kumbaga the ultimate rebuttal. Dalhin sa tamang forum. O, dinala sa tamang forum. Sinong hindi umaten? Si Kibuloy. O, di ba? Kasi non-bailable. O, ang tanong, ikaw Mayor Alice Gu, just in case one of the agencies of the government file a case against you in the court of law, are you willing to face it? Are you gonna go there or you gonna just gonna send your representatives or your lawyers or you will be personally appearing in front of the court? Di ba? Dalhin sa tamang forum, haharapin namin kayo. O di ba? Inasar lang kayo. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.